Sa Biblia, may mga digmaan na tila imposibleng mapanalunan, ngunit paulit-ulit nananalo ang Israel. Pero paano nga ba ito nangyayari? Napapalibutan sila ng mga makapangyarihang kaharian. Bago sila lumaban, nananalangin muna sila sa Diyos. Hindi lang lakas ang ginagamit nila kundi gabay ng Diyos. Minsan 10 beses na mas marami ang kanilang kalaban. Sa mata ng tao, imposible ang kanilang laban. Ngunit sinasabi ng kanilang mga propeta, ang Diyos ang kanilang kakampi. At doon nagsisimula ang himala. Paulit-ulit itong nangyari sa kanilang kasaysayan. At kalaban na temabay. Ito ang paulit-ulit na tema ng kanilang kasaysayan. Ang lungsod ng Jericho ay may napakataas na pader. Walang paraan upang masira ito sa normal na digmaan. Ngunit ang utos ng Diyos ay kakaiba. Pitong araw nilang nilibot ang lungsod. Sa ika-7 araw, 7 beses nilang nilibot ito. At biglang sumigaw ang buong hukbo. At ang pader ay bumagsak. Hindi makapaniwala ang kanilang mga kaaway. At bumulalas ang mga tao. At nanalo ang Israel. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ito ng mga scientists. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay parang dagat sa dami. Samantalang ang Israel, kakaunti lamang. Ngunit may utos ang Diyos, bawasan pa ang kanilang bilang. Mula sa 1,000, naging 300 na lamang. Tatlong-daan laban sa 1,000. Sa dilim, palihim nilang pinalibutan ang kalaban. Hindi sila lalaban sa karaniwang paraan. Gabi na! Sisindihan natin ang mga sulo, lalapitan natin sila ng palihim. Biglang nagliwanag ang buong bundok. At sabay-sabay nilang pinatunog ang kanilang trumpeta. Ang tunog ay nagdulot ng matinding takot.
nagkagulo ang buong kampo. Sa kanilang paningin, tila napakarami ng Israel. Ang kanilang hukbo ay nagtakbuhan. Hindi man lang sila lumaban ng direkta. Ito ay hindi pangkaraniwang estratehiya. At muli, nanalo ang Israel. Ang kwentong ito ay isinulat sa kasaysayan. Ngunit para sa marami, ito ay higit pa sa taktika. Ito ay himala. Sa modernong pananaw, ito ay psychological warfare. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay hindi lamang hukbo, kundi isang higante. Isang laban, isang mandirigma laban sa isa! Ay siya ay sino man ang may lakas ng loob na lumaban sa kanya. Isang binatang pastol ang humakbang pasulong. Wala siyang baluti, wala siyang espada. Ang kanyang sandata ay ang kanyang pananampalataya. Isang bato ang kanyang pinili. Ito ay pinakawalan. At sa isang iglap, bumagsak ang higante. Hindi lakas, hindi sandata, kundi pananampalataya ang nagdala ng tagumpay. Hindi lang ito isang tagumpay, kundi sunod-sunod na panalo na tila may isang hindi nakikitang kamay na gumagabay. Kapansin-pansin sa bawat laban, mas maliit ang kanilang hukbo, ngunit sila ang nagwawagi. May mga pagkakataon na tila may puwersang hindi nakikita ang kumikilos sa gitna ng labanan. Minsan ang kalikasan mismo ang nagiging sandata laban sa kanilang mga kaaway. Sa gitna ng takot, nagkakagulo ang kanilang kalaban at minsan sila mismo ang naglalaban-laban. Ang paniniwala ay nagiging sandata. Ang maliit na hukbo nagmumukhang napakalaki sa mata ng kalaban. Para sa kanila, ang tunay na lakas ay hindi sa espada kundi sa kanilang pananampalataya. May mga ulat na tila may hukbo mula sa langit ang nakikialam sa kanilang laban. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto ang mga digmaang ito, ngunit may mga bagay na hindi may paliwanag ng agham. Ang mga tagumpay ng Israel ay nananatiling misteryo sa marami. Ito ba ay estratehiya? Kung ikaw ang nasa laban,
Kanino ka hihingi ng tulong?